Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, sexy mama. Face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan. Face-to-face, huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Yes! Palakpakan muna tayo para masaya. Ganyan. Alright, magandang hapon po mga kapatid. Gives na gives, talagang gives. Ganyan ang maestra, di ba po? Gives na gives namin sa inyo ang sari-saring kwento. Tuwing alas 4, nagbabalik po ang inyong guest sa Gabuyot, Tuesday Vargas, para sa panig ng Pula! 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 Let's go! At iba't ibang bersyon naman ng istorya na bibigyan natin ng kalinawan. Ako pa rin po ang inyong Dr. Next Door, ang manggagamot ng mga wrinkles ng buhay para sa Team Puti. Yes! Sausawa na naman dito sa Face to Face Harapan! Eto na! Malinaw na pananaw handa nilang ibigay araw-araw our harapang tagapayo, our legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Siyempre pa nandito din ating spiritual advisor, Brother June Banaan. At siyempre, para pangalagaan ang ating kalusugang pangkaisipan, Dr. Camille Garcia. Sa talino at ganda, our pambansang referee, Corina Sanchez Rojas. Ate Coris! Ate Coris! I've always said yes. Gusto ko rin magpatato dahil masakit. Sobra po, pero pagkatapos parang gusto mo ulit. Oo, pagkatapos na parang gusto mo na ulit. Yes, anong ibig sabihin? May mga pakahulugan ba yan? Ito po ay dati, nadikit po kasi ako sa mahjong set, kaya po nagkaganyan. So, nandito po yung 1 stick, 2 balls, Totoo ganyan. ba? Hindi po, mga world religious symbols. Feeling ko terno kayo ng jowa mo. Yes po, meron actually. din siya? Meron siyang male version ng mga female Ay, version. ganun talaga. Ang tunay na pagmamahala, nagpapatatuan. O, diba? Palakpakan si Tuesday. Sana all may jowang magpapatato para sa akin. Talaga ba? Taga-plansya ng mga wrinkles? Ng buhay at ng mukha. At ng mukha. Oy, plugging. Okay, sa ating trio, tagapayo. Magandang hapon at magandang hapon mga kapatid, mga relasyong nasira at damdaming nasugatan. Ating tutulungang maghilom, lalo na talagang magkapatid pa ang nag-aaway. Kailangan nating pahilumin yan dito sa Face to Face Harapan! Ang magkakapatid madalas magkakasanggang dikit, di ba? At magkakampi sa buhay. Talagang ako po, meron akong kapatid na talagang sundalo ko yan. Kahit na anong ipagawa ko dyan, gagawin. Yung bunso parating nauutusan, yan ang trabaho ng bunso. Di ba? At merong kuya na nauutangan. Ganun yun eh. Di ba? Di ba ganun yun? Pero itong kwento ng magkapatid na bisita natin ngayong hapon, imbis na mag-bonding, jumbaga ng kanilang madalas na pagkaabalahan kahit sila ay maniwala kayo't sa hindi. At sa maniwala kayo't sa hindi, pareho na silang senior citizen. Ang kanilang rambulan, kahit ang tatanda na nila, umabot lang naman sa paluan ng 2x2. Oo. At pareho pa silang babae. Merong basagan ng bote sa ulo, merong sabunutan. Ano ba yan? Sino ba talaga sa kanila ang tunay na monster sister? Si Cora ay may hinanakit sa nakababatang kapatid. Sa kanyang pagmamalasakit, kapalit ay pagbibintang at pananakit. Walang respeto po si Ate Lenas kay Ate Cora. Sinasabihan niya po ng mga masasamang salita.
Ang pakikialam ay may limitasyon. Kung ayaw makinig natin lang ng Ate Cora, itigilan niya na kasi minsan nakakarindi pa ulit-ulit na lang yung pagsimula ng pag-aaway ng magkapatid. They may be sisters, but they are not friends. At ang mag-eneming ito ay magkapati na kaya sa huli? Grabe, hindi ba? Ang nakakatandang kapatid na handang lumaban ng pisikalan sa kanyang sarili ring kapatid. Alamin nga natin ang punot dulo nito sa isang panig. Cora, humarap ka na. Aling Cora, anong problema mo? Tungkol po nga dyan sa kapatid ko nakakabata, simulat sa pulpo, ang laki po ng selo sa akin at saka inggit. Gawa po nung, pareho po kaming laki sa lola. Kaya alam po, kasi panganay ako. Ako po ang ng lola ko, pero siya ang favorite. Sila daw, mula pa kabataan, meron na silang sibling rivalry. Meron na silang inggitan, meron na silang... Hindi talaga sila magkasundo. Bata pa lang kayo, no, Cora? Opo, opo. Ilang kayo magkakapatid? 13 po. 13 lang naman. Yung Sino po kalaban ito mo? Po? Bunso po. Bunso! Ako po panganay. Ikaw yung panganay. Bunso 13. Kasi siya daw ang favorite ng lola. Kaya naiinggit. Kasi unang apo po akong babae. Ano? Una po akong apong babae. Unang apong babae. So, kumusta naman yung buhay ninyo habang kayo lumalaki? Laki din ba kayo sa hirap? Opo, Laki laki sa po hirap. kami sa bangketa, sa... Bangketa? Opo, nakikipag-abulan po kami sa mga pulis pag nagtitinda po kami, mga nakakariton po kami. Yun na po talaga ang nakalis na namin. Nakapag-aral kayo? Opo, nakapag-aral. Hanggang? High school. Second year po ako. Second year high school. Siya po elementary, grade 6. Ayun. Bakit na uuwi sa pisikalan, nanay? Hindi ko po nga po alam kung anong dahilan. Bakit kung ano po yung meron ako, gusto niya, meron din siya. Pero ganun... Pero ano po, kung meron naman po ako, binibigyan ko naman po siya. Okay. Kasi nga po yun ang sabi ng lola ko na mahalin mo yung bunso mong kapatid, kung anong meron ka, bibigyan mo siya. Binibigyan ko naman po, pero siya ang hindi marunong magbigay. Gusto niya lagi siya ang hihingi. Dati pa ba kayo nag-uumbagan? Bata pa lang kayo? Opo eh. Nasanay na kayo sa ganon. Ako po umiiwas kasi nga matanda po ko. Lagi ko po siyang inuunawa at iniintindi. Kaso, nung bandang huli, hindi ko na po talaga nakayanan yung mga ginagawa niya po sa akin. Panghihiya. Palengke po kasi kami. Lagi niya po ko minumura, nilalapastangan. Tapos, pagka nakatalikod ako, sa kanya po ako itirahin. May ganon. Hindi niya ako kaya ng harapan kasi. Nahihiya po ako sa tao kasi ang totoo, sobrang hiya ko po pag naglalakad po ako halos. Gusto ko na lang talakbungan yung mukha ko sa hiya. Lahat talaga ng panlalait, pagmumura. Inabot ko po sa kanya, tapos ayaw ko po siyang patulan. So ngayon, nung inaabot na po kami ng kagawad, kasi nga nahihiya ako. Patulan mo na ate, patulan mo na total ikaw ang matanda. Hindi, wag niya lang akong Inaabot ko nga po, saksakin pa ako ng kutsilyo eh. Opo, ayaw po Panginoon Diyos. Opo. Kasalanan po ayon ng Panginoon Diyos. Parusahan po sa amin ng sinungaling. Sa mga oras na to, handa po akong... So may complex na ito, Doc Camila, no? Tingin mo. Parang meron na silang something talaga mula pagkabata hanggang ngayon 60 na po kayo? 65 po. 65. Pag yung ganyan na sibling rivalry, kumisan, ate ko rin, baka pa pwede na sabihin natin merong personality differences. Kung ano yung talagang nagiging personality ng kapatid niya, kaya nagiging ganon, na possibility for borderline, or kaya naman kung hindi man borderline, pwedeng antisocial siya, or talagang sabihin natin na baka dahil sa pangyayari na naiinggit dun sa sinabi niya, baka tinatawag natin yung
persistent depressive disorder. Parang nalulungkot siya na hindi siya katulad ng kapatid niya. So, Talagang parang naka-obsess na. Obsessed na siya. Talagang ito na lang, may tapaoho na ito, kalaban ko ito. Parang ganon. Oo, kaya ang tendency, kahit na sabihin mo magkakaroon ng pagkakataon na magkakabati sila, nasanay na siya eh. Nagiging cycle yung pag-aaway nila. Oo, cycle na talaga. Nanay Cora, ano ang inyong pinag-uugatan ng away? Merong ano yan eh, kumbaga trigger ang tawag doon. Ano yung mitya? Ano yung mitya kung bakit? Ano yung pinag-aawayan ninyo? Sa pagtitinda po. Pagtitinda? Opo. Sa mga... Tinuturoan ko po kasi siya ng diskarte para kumita na kung anong magandang pagkakitaan. Kasi totally po, dati, ang tinda niya lang mga nilagang kamote, nilagang saging. Sabi ko, hindi bagay sa'yo yan. Sinama ko po siya, tinuro ko lahat ng paraan. So, nung bandang huli po, nung matuto, kinumpitein siya po ako. Tapos, kung ano yung makita niyang tinda ko, gusto niya ganun din siya. Yun ang yun? Opo. Hindi naman lalaki? Hindi naman po. Boyfriend, baka nag-aagawa kayo ng boyfriend. Walang ganon. Hindi ho. Wala. Pag pera na, kabuhayan yan, pati magkapatid nag-aaway ng husto. Ayan. So, magkano ang utang niya sa inyo? May utang ba? Opo. Magkano? Sa Indian Mero, mga 4,000 po. Mga 4,000. Laki din. Hihintayin natin yung, etong sinasabi, yung pagpapakilala natin sa matapang na bunsong kapatid ni Aling Cora. Sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Eto na, sakit ano, biro nyo, magkapatid, senior citizen, pareho pang babae. Ayun, nagbabasagan ng bote, naghahampasan ng 2x2 dahil sa kabuhayan. Eto po, narinig natin ang panig ni Aling Cora. Eto na ang kapatid ni Cora na Best Actress daw in a dramatic role kapag may kailangan. Ngayon, paminsan-minsan, ayon, action star. Nakikipagbugbugan. Lena, humarap ka na! So, naririnig mo ako, Lena. Malinaw naman. Okay pa. Okay, malinaw naman. Medyo mahina ang pangdinig ni Lena. Yun. Hindi kaya yun ang dahilan? Kaya hindi Kaya hindi kayo nagkakaintindihan? Mahina pandinig niya? Pwede rin. So, Lena, ano ang problema? Ang problema ko po, ang kapatid ko po, hindi naman mabait yan eh. Ang problema ko po, kariton ko. Lagi niya pinakikialaman niya. Pagkay pinaparada ko yung kariton ko sa harapan ng bahay niya, pinakikialaman niya, tatanggalin niya ng gulong. Ngayon, syempre, magtitinda ko madaling araw, pagtutulak ko, hindi ko maitulak. Ang punong-puno ng avocado ko, pagka itutulak ang gagawin ko, bubuhatin ko na lang para may usok ko doon sa may palengke. Hirap ako mahirap na hirap ako magtulak, bubuhatin ko na lang ganyan, parang ganyan ko na lang yung kariton. Kariton ba talaga yung tinutulak, Mami? Parang iba yung... Nahirapan akong magtulak kasi yung gulang nakaipit sa may kahoy. Hindi siya kumiikot. Ginawa ko. Ano masasabi mo doon, Cora? Yan lang ang problema ko sa kariton ko. Panginoon Diyos. Ginawa ko po yung kariton niya gawa nung sira. Yung pong gulong sa hulihan, palibasa po, bumabagyo basang-basa ako. Ine-expect ko matutuwa siya. Yung pala, baliktad po. Ako bumili ng kahoy, ako po bumili ng pako. Hindi ako marunong gumawa. Yun yung pako, ang lalaki. Yun yung kahoy, ang liliit. Kada pukpok ko, nababasag po yung kahoy. Hindi niya po maintindihan yung ganung bagay. Ba't ko sisirain? Kaya sinungaling. Giniginaw na po ako, inabot po ako. Sinungaling mo naman. Ay nako, may CCTV. Minsan, tinulak kay kariton. Tinanggal mo na may pak.
ko, nagkutulak ko, natanggal na yung Mahirap kasi sa'yo, hindi natanggal ka yung marunong gulong, natapon tumanggap yung kasi ng avocado, pati pagkakamali. timbangan ko, nahulog, nagpatag na. Huwag ka sinungaling. Ang malakas ka talagang tama mo. Oh. Di ba sabi Ay, ko naku! sa'yo, anak ko bahala ka sa buhay mo. Hindi talaga tayo magkasundo kahit kailan. Mata, Ano ka mo? Hanapin, Naingit ako Kerwin. sa pagtitinda mo? No way! No way. Naingit ako sa pagtitinda mo. Mga ano to mga kanya-kanyang mga bersyon Pero alam nyo, kinalaunan, sa dulo, talagang ang bawal talaga, yung pananakit. O ito mga ebidensya. Ito mga ebidensya. Mula sa mga bouncer natin, ito yung 2x2 na ginagamit nila. Pakita nga. Malaki pa po dyan. Ay, Makapal pa dyan. Saka nakakakita. Mas makapal pa po dyan. Sinungaling ka talaga! Sinungaling ka talaga! Ikaw ang talaga! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ako pinalo mo sa tas may tugulak ka! Yung Ayun. Panginoon Diyos na lang. Naku! Ha? O teka muna, Cora, pinagsasasaksak mo daw. Pinagsasasaksak mo, Yun dali ang- lang, yung tinda niyang pakwan. Yun na nga po sa galit ko. Ah, sa Na galit. Hindi ko na, sa pakwan ko na lang po. buti pakwan. Sabi ko, hindi ko na matanggap yung ginagawa mong kahihiyan sa akin. Ilang pakwan yung nasayang? Hindi ko po alam eh. Ilang pakwan? Marami pong pakwan po yun. Pinagsasaksak niyan. Magkano ang nalugi sa'yo sa puhunan? Magkano ang Ano nalugi sa po yan? puhunan? 130 pieces po yun. Yun po, iniram ko lang po yung pera na po yan kay nanay. 10,000. Iniram ko lang po yan kay nanay yun. Eh ano sinabi mo doon sa kinunan mo ng pakwan? Natalo Hindi sa mo pobre. siyempre mababayaran. Hindi po, hindi ko na po nabayaran. Napaong na po ako sa utang. Ayun. Bukod sa utang, lulong ka rin daw sa Tong Eats. Sinungaling po yan. Ay, wala ko sinasabing ganyan. Sinungaling po yan. Hindi po ako Ako nalulong daw na sa naman. Itchatsugal. Saksakan na sinungaling. O, sige na. Lalugi ako sa ano niya, ginawa niya sa avocado, yung mga bumagsak, mga naturok, natapakan, ang pakwan, pinagsasaksak niya. Doon ako nalugi sa ginawa niya. Pero yung sasabihin niyo, nalulong ako sa tongit, hindi po yan totoo. Ay, So dalawa, talaga nagkakainitan sila, di ba? Ito naman po ang buwelta ng kakampi ni Cora laban sa kanyang kapatid. Sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan! Face to face, sino sisimama? Pin mo face to face. Ang saksi sa maraming beses na sabunutan. Ay, iba pa yung sabunutan. Okay? Ibang level din yon. Sabunutan ng magkapatid. Eto na, saksi na si Freda, humarap ka na. Okay, Freda. So ano ang problema nitong dalawa? Sa tingin mo? Tungkol po sa pagtitinda po nila ng prutas. Okay. Inggitan po ang umiiral sa kanila. Ginagaya po nila yung paninda nito. Gayaan po. Okay. Kay Ate Cora. So, bakit ka kay Cora kumakampi, Freda? Kasi si Ate Cora, mabait po siya sa akin. Matulungin siya, matulungin. Naniniwala ka na si Lena talaga yung palaway? Kasi nga po, dun sa inggitan nila sa mga paninda nila. Pero nakita mo na silang magsakitan. Opo. Anong nakita mo? Nagtakbuhan po sila sa iskinita. Nagpaluan po sila ng 2x2. Muntik na pong tamaan yung dalawang apo ko kasi sa bangketa lang kami nakatira eh. Kaya inawat ko po sila. Matatanda na kayo, huwag na kayong dumagdag sa problema. Tsaka nakikita ng mga bata. Ha? Tsaka nakikita ng mga bata na nagsasapakan kayo.
nagsasakitan kayo. Hindi magandang halimbawa sa mga bata na ganoon. Kaya po yung mga bata. Hindi ba, Tuesday? Parang mas importante na sa pagkakataong ito yung lagay ng mga bata, hindi na itong dalawa. Opo, kasi yung chapter ng buhay nila pa, kumbaga sa aklat, pasara na. Yung mga bata nagsisimula pa lang bigyan natin sila ng pagkakataong lumaban. Oo. Di po ba kayo dapat ang nag-i-impart ng magandang ugali sa mga apo-apuhan? Yun lamang po eh. May apo ka na rin? Wala pa po. Ha? Wala. O isa pa yan, nag-aaral ba mga anak mo? Hindi na po. O, bakit hindi na nag-aaral yan? May public school naman. O, libre lang yun. Ay nako, kailangan ilapit sa barangay itong mga ito. O, ito na muna. Kung may kakampi si Cora, si Freda, ang magtatanggol naman kay Lena, eto na. Dadan, humarap ka na. Dadan, anong nakikita mong problema nilang dalawa? Inggitan lang po. Inggitan lang? Inggitan sa paninda. Paninda, minsan selosan sa mga bagay na dapat hindi naman nila pagsiselosan. Ayun. O bakit ka naman kumakampi kay Lena? Sa Lena po, mabait po talaga yan siya. Matulungin siya pag oras na may taong pupunta sa kanya na umihingi ng tulong, tumutulong po yan siya. Tulad sa akin, pag wala akong trabaho, tinutulungan ko siya pagtitinda. Kasi minsan sa palengke, kariton lang, maraming tao, nawawalan siya ng pera, nadudukutan siya ng pera dahil nga mahina yung pandinig. Hindi ba, no, pag parating mainit ang ulo kasi may disability. Yes. Oo, may disability siya. Kaya pag tumutulong ako sa pagtitinda sa kanya, inuulit ko para maintindihan niya pag may bumibili sa kanya. Pwede siyang bigyan ng hearing aid doon sa persons with disability na batas. Meron namang ganyang mga NGO, libre, pabigay ng LGU para matulungan siya. Meron naman po, kasi hindi siya marunong pinapapunta rin naman to siya kasi hindi lang talaga siya marunong pupunta sa mga ganyan-ganyan. Wala siyang kasama. Ayun. So, ito ba ay bagay sa palagay ninyo na hindi na ninyo pwedeng pag-usapan? Kasi dekada na yung away nyo. Pwede naman po sa akin kasi ako naman po ang panganay, lahat po ng pangunawa. Sa ngayon, kahit to sa bunutan niya ako, sampalin niya ako, hindi ako lalaban eh. Ay, naku. Kasi mahal na mahal ko po yan dahil bunso po namin. Siya lang ang ewan ko kung ano ang inaan niya sa akin eh. Kinaiinggitan. Mas maganda naman siya sa akin, ma'am, di ba? Mas bata. Binibigyan ko na nga po sa kanya yung corona. Sige ako, ikaw na. Dahil ikaw ang bunso? Yung mukha po, yung mukha ni Ate Lena. Ikaw daw ang pinakamaganda sa kanilang magkakapatid. Totoo nga po yun. Oo, Bata pa. Hanggang ngayon, may itsura ka pa, huwag ka lang magsimangot. Smile ka nga. Ngiti ka nga. Ngingiti na yan! Ngingiti na yan! Ngingiti na yan! Okay, come on. Lena, pag umingiti ka, mukha ka pa rin beauty queen. Meron po kaming picture. Nandiyan Karen. Oo, alam mo, kanina pa niya sinasabing picture. Akin na nga yung picture na yan. At eto na nga. O, ayan. Ayan ang kanilang family picture. Ayun. So, eto ikaw. Ako po. Ilang taong ka dito? Siguro mga 30 plus. 30 plus. At eto yung beauty queen ng pamilya, si Lena. Ayun. Pag hindi kayo tumigil pareho, eto kayo. Ito. Sa kabaong. Ano ba gusto? Oo. Nanay nila ito nung namatay. Eto na silang magkakapatid. Ikaw, Doc Lex. Hindi ba ang sakit pag yung kapatid mo ang kaaway mo? Aba, oo naman. Oo. Para sa akin naman kasi di naman nawawala minsan yung away, bati ng mga magkakapatid. Pero dapat i-resolve nyo pa rin. Kasi Oo, kahit paano pagka hindi kayo nag-uusap sa bahay, hindi rin maganda yan. Nasa kapagkainan kayo, hindi kayo mag-uusap. 'Di ba? Every day nakikita mo siya. Ikaw din naman yung talo pagka hindi ka nakikipag-usap. Correct. Ikaw, how do you handle pagka kapatid mo na yung hindi mo kasundo? Sa akin, ate ko ring magkaiba kasi parang nanay ako ng kapatid ko. 11 years agwat namin. Tapos OFW nanay ko, naiwan sa akin ng kapatid ko 10 buwan.
So ako ang parang tumulong sa tatay ko na palaki ng kapatid ko. Every time tinitignan ko siya, higit sa kapatid ang tingin ko. Para bang responsibilidad kong palakihin din siya ng maayos. Kaya kapag nagkakamali, parang naintindihan ko si Ate Cora na bilang nakakatandang kapatid, katulong ako, third unit ako ng parentals. Ako ang pangatlong magulang sa mga kapatid at nakababata. Pero tingin ko lang po sa inyo pong dalawa, tama ka po Ate Coring, may malalim pa tong pinag-uugatan. Kasi ang number one source ng kalungkutan, comparison eh. At laging nangyayari yan sa kapatid. Kasi kayo ang pinakamalapit, minsan ang pinakakadikit mo pa, ang number one mong kaaway sa kapatid mo. So for sure, there was a time sobra kayong close, tama? Super close, super mahal nyo isa't isa, tapos ngayon, ang layo. May pinanggalingan yan, dun tayo siguro mag-ugat. Makakatulong kami sa inyo, sa totoo lang. May solusyon yan. Kahit paano, dito sa face-to-face, walang iwanan. So tutulungan namin kayo kung paano namin kayo matutulungan, ha? Pero may kapalit yun, ha? May kapalit. Ang kapalit ay malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino sisimama? Harapin mo face to face. Okay, dalawang magkapatid na mula sa kanilang pagkabata pa lang ay nagkakainggitan na hindi natin alam kung saan ito nagsimula, pero pakay po natin na ito ay tapusin dito po sa ating programa. 65 years old, 60 years old, dapat sila'y nagmamahalan na lamang sa kanilang katandaan. So ang face-to-face harapan hindi po nangiiwan, kasama po sa ating magiging serbisyo publiko sa kanila. Ito po, nasa linya ng telepono si Eleanor Jacinto, ang OIC ng Office of the Senior Citizens Affairs ng Office of the Mayor of Manila. Hello! Magandang hapon po sa inyo. Ma'am Eleanor. Good afternoon po. Opo, si Corina po ito. Yes, ma'am. Magandang hapon. Ma'am, meron po kami isang 65, isang 60 years old. Pareho po silang, yung isa, may mga apo, no? Yung kanyang anak ay hindi po nakarehistro sa 4Ps. So, alam kong wala po sa inyong poder yun, pero makakatulong naman po siguro yung Office of the Mayor dito, ano? Para po, para marehistro po lahat ng kanilang mga anak na meron pang mga maliliit na anak sa 4Ps, tama? Opo, tama po. O, tama yun. O, narinig nyo yun. Ilalapit natin, ha? Ilalapit natin yung mga anak ninyo, nanay. Si nanay dito, iyak ng iyak. O, katulong nyo na kami, Nanay Cora, ha? Ngayon, ano pa po bang mga benepisyo ang pwedeng ibigay sa mga senior citizen? Kasi yung isa ay wala pang, hindi ka parehistrado, wala ka pang ID? Sasamahan kita. O, sasamahan ka daw ng ate mo. Oo. Sasamahan ka daw. Ma'am Eleanor, pakitulungan na lang po sila sa kanilang, sa kanilang senior citizens card. At kung maaasa po kayo. Yes, ma'am. At saka kung ano pa man yung pwedeng ibigay po ng Mayor's Office para po sa mga senior citizens po na ito ng mga rehistradong botante dito po sa Maynila. Ano po? Opo. Ano po ba yung mga yon? Kayo na po ang magsabi, meron po bang health? Meron po bang kabuhayan? Ano po ang pwede natin ma-offer sa kanila? Ito po ang mga pangunahing benepisyo at pribilehiyo ng mga senior citizens sa lungsod ng Maynila. Opo. Simula po Enero 2025, makakatanggap na po sila ng 1,000 monetary month. Monthly? Wow! 1,000 pesos a month. Magandang balita po yan na yung bagong taon starting 2025, ma'am. Tama po yun, Ma'am Corina. Palakpakan naman tayo! Okay. So, ang kailangan na... ano pa po? Ano pa po ang pwede nilang maasahan? Meron po pre-maintenance medicines sa mga health centers sa lungsod ng Maynila. Binibigyan din po ng trabaho ng citizen sa lungsod ng Maynila. Aba, trabaho sa senior citizen? Opo. Wow! Libre po sila sa admission sa sinihan sa lungsod ng Maynila tuwing araw ng Lunes,
Martes at Huwebes. Aba, libreng Sine pa kayo. sine. Oo. Napaka-importante yung libreng maintenance, meds, at saka yung 1,000 a month, at may pagkakataon pang mabigyan ng trabaho kahit senior citizen na. Ayan. Tama po, Ma'am Corina. Thank you very much po sa lungsod ng Maynila. Marami din pong salamat. O, hindi ba? Hindi ba? Ano sa palagay ninyo ang punot dulo nito? Dito nga tayo. Ako po gusto ko po sa kanilang dalawa, total magkapatid po sila. Dapat po magmahalan na po sila kasi tumatanda na po sila. Tunay, magpinsan po kami. Mga pinsan ko po sila, kaya gusto ko po magkabati sila. Ah, ayun. Akalain mo yun. Ngiti ka nga, ngiti. Ayun. Diyan, ayan. Kaipin, kawangis. Magkakamag-anak ka kayo dyan. Okay, tapos, ano ang solusyon dito mula sa panig na ito? Anong solusyon? Ikaw, Bes. Tingin ko naman po, kailangan lang po, siyempre po sa magkakapatid, normal lang po yung nag-aaway-away. Pero po, sana po magkaroon na ng pag-iintindihan po. At siyempre, magpatawad na po tayo sa isa't isa kasi kailangan sa magkakapatid, magkaroon tayo ng pagkakaintindihan at good communication for a good relationship, of course. Ayun. Thank you so much, Bini Colette. Dr. Love! Dr. Love, naniniwala ka ba sang-ayon ka, blood is thicker than water? It is always true. Ang pagiging magkamag-anak natin, mas mabigat talaga yun kesa doon sa hindi ka mag-anak. Nakahanda tayo palaging magpatawad kay Nanay Cora. Kanina ko pa tinitingnan si Nanay Cora. Yung very typical na ate, na nakatatanda, na ang iniisip lang niya yung maprotektahan yung kanyang kapatid na hindi naman maunawaan siguro nitong si Lena. Ang hindi maganda kay Lena, yung pagiging violent niya. No? Hindi dahilan lang sa kapatid. Posibleng maging violent din siya doon sa ibang mga taong nakakaharap niya. But ang nakalulungkot dito, ang tingin ko lang dito, masagwang pakinggan. Pero may pagkukulang dito ang mga magulang nitong dalawang magkapatid na ito. Can you imagine? 13 magkakapatid yan. At yung iba sa kanila, ang nagpalaki, yung lola. Hindi nagabayan ng dalawa, wala yung values. Walang naituro na values. Alam niyo, nakakahiya. Konti na lang ang buhay natin. Tatawagin na tayo. At pag tayo tinawag, nakahanda ba tayong umarap sa Diyos? At sabihin na tayo namuhay na isang Kristiyano na marunong magmahal sa kapwa. No? Kay Lena may pagkakataon pa, punong-puno lang ng galit si Lena. Hindi ko alam kung inggit, pero may galit sa kanyang puso. At pag may galit ang tao sa kanyang puso, wala nang makikitang maganda yan. Believe you me. Lahat ng makikita mo, lahat naghahanap ka ng kapangitan kasi punong-puno ng galit. And that's what the devil is working on. Sana'y pakita niyo sa inyong mga anak at sa inyong mga apo ang kahalagahan ng magkapatid. Thank you, Dr. Love. Dr. Camille, sa tingin mo, bakit umabot ng ganito? Siguro sabihin natin, Ate Kuring, yung sinasabi natin na bukod sa differences nila nung bata, pero kasi tatandaan natin, yung developmental differences, magkakaiba yan sa magkakapatid eh. Maaring yung panganay, kagaya ni Ate Lena, ni Ate Cora, maaring sabihin natin, ang tingin niya, hindi palagi sumusunod bilang isang nakababatang kapatid itong si Lena. Tapos si Lena naman, sasabihin niya ganun, intimidated siya na palaging ikaw yung dinuduro, kahit na hindi, pero pakiramdam mo, dahil ikaw yung bata, dinuduro ka palagi. So habang lumalaki sila, ang tingin ng isa, mababa yung self-esteem niya, tapos parang hindi, ito kailangan ang paraan para maging kahit papaano makalaban ako is maging physically aggressive. Pero tatandaan nyo, ang apektado dito, hindi lang yung mga anak nyo, pati yung mga apo nyo. Kasi pinapakita nyo na akala nila ang pamamaraan para magkaroon ng atensyon is lumaban physically. So sana, pwede naman kayo talaga na pumunta sa amin or malapit ako sa inyo. Alam ko malapit yung lugar nyo sa bahay namin. Pwede ko kayong puntahan for possible sibling counseling. Sibling counseling. Maganda. Pero mga nanay, kailangan gusto nyo rin gawin, ha? Kasi ang tulong nandyan na lahat.
kailangan maglakad naman kayo at ibukan yung bibig ninyo para maibigay sa inyo lahat ng tulong na yan. Okay. Sa usapang legal naman, una, yung upakan ng dalawang magkapatid, pwede silang maghablahan, right? Pwede. Oo. Pwede silang maghablaan, pero nasa batas natin, lalo na sa family code, na pag-conflict yan, pag-away ng pamilya, miski nag-file ka ng kaso sa korte, binibigyan ng tinatawag na cooling off period. May 6 months cooling off period. Ano yung cooling off period? Binibigyan ng korte kayo ng pag-asa na yung init ng ulo, yung galit sa puso, ay mawala. So nag-a-appoint, hindi magpuumpisa ang hearing ng kaso nyo habang kayo'y nag-uusap. Tapos pagkatapos ng 6 months, mag-a-appoint pa ang court ng mediator. Titignan kung pwede kayong magkasundo. Kasi ang pinag-aawayan nyo, kalakalan. Meron tayong kasabihan, the family that prays together stays together. Ang advice ko naman sa inyo ngayon, the family that sells together, magbenta kayo, stays together. Magbenta kayong sabay. Mangingibabaw ba muli ang pagmamahalan sa dalawang magkapatid pagkatapos ang dekadekadang alitan? Ang kanilang desisyon sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So, Cora, ikaw ba naaalala mo pa yung mga panahong bata pa kayo? Na naglalaro pa kayo? Na wala pa kayong pinagkakagalitan? Di ba, nung baby pa si Lena, naaalala mo pa yon, di ba? Hindi natin nakakalimutan yung mga ganong alaala, no? I think yun talagang disenyo ng Panginoon, eh. Yung nagmamahalang magkakapatid. Ikaw, Lena, naaalala mo nung hindi pa kayo magkagalit. Hindi ba? Oh. So, ang isa sa mga itutulong namin sa inyo ay hearing aid niya. Para makarinig siya ng mas mabuti. Itutulong namin sa inyo. Itatawid namin kayo sa lokal na pamahalaan sa lahat ng sinabi ni Ma'am Eileen kanina. At tapos libre pa yung maintenance. Di ba? At trabaho, baka gusto po ninyo ng trabaho at pagod na kayong magtulak ng kariton. At pagkatapos, ilalapit natin yung mga anak ninyo sa 4-piece para sa mga apo ninyo. Hindi po ba? At para makapag-aral ang lahat po ng inyong apo, Nanay Cora. Pinakakawawa ang mga bata na pinatutulog nyo sa bangketa. Kailangan po talaga kumita ng medyo mas malaki. Ano po? So, pupuhunanan po namin ng tig 3-5 ang inyong mga kariton. Okay. Okay? Para mapuno ulit habang tayo po'y naghihintay ng trabaho. Okay? Para wala nang inggitan, bilhin mo na yung gusto mong bilhin, bilhin mo na yung gusto mong bilhin. Pagawa mo yung gulong. Ano po? Para wala nang inggitan. Okay ba? O, ano muna, ha? So, ibibigay namin sa inyo yan kung kayo ay magkakapatawaran at magkakaintindihan. Ayon! Ang kailangan po kayo'y magkabati. Bate, bate, bate! Bate, bate, bate! Bate, bate, bate! Bate, bate, bate! Bate, bate! O, ayan. Sige na, Lena. Tumayo ka na. Sige na, tumayo ka na. Para mag-ano na tayo. Para tayo'y magkasundo-sundo na. O, ayan. Wala kang ano. Ayan. Matagasuyan mo. Iiyak na yan. Dadalawa na lang tayo. Ikaw naman kasi naaway-away mo. Dalawa na lang tayo. Mamamatay na ako. Pero masaya ka na pag namatay na ako. Oo, wag na magsugal. Wag na uminom. Niloloko ka nila, dinadaya ka. Basta pagtulungan na lang po kayo, magtulungan na lang po kayo, ha? Wag na po tayo magsumbatan, wag na po natin balikan ang nakaraan, Nanay Cora. Sinasabi ko na sa'yo. Kasi pag binalikan mo pa yan isa-isa, hindi na kayo makakausad. Eto, bibigyan po namin kayo ng tulong para medyo mas madulas ang usad. Paharap, hindi pa baligtad, ha? Hindi pa atras. Okay? Wag na tayo magsumbatan.
So, halos hindi po natin lubos maisip ano po, magkapatid na halos magpatayan dahil lang po sa inggitan. Pero meron po talagang ganyan na nangyayari. Pero sa karamihan ng pagkakataon, kapag binalikan natin ang simula noong kabataan, maaalala po natin kung ano ba talaga ang pinakay ng Panginoon sa magkapatid. Masaya dapat sa isa't isa, nagtatawanan, nagdadamayan sa panahon ng pangangailangan, nag-aangat sa isa't isa. Ganon ang magkapatid talaga, yun ang disenyo. Sabi nga, dapat tayong lahat nagtuturingan na parang magkakapatid. Ito nga po ang Kapatid Channel. Eh yun pang magkadugo, mahirap po ang buhay, wag na po natin mas pahirapan pa sa away. Ang isa sa pinakamasarap na pakiramdam, hindi po yung maraming pera. Pinakamasarap ang walang kaaway. Ayan. Pero maganda rin yung maraming pera. Tama? Okay. Woohoo! Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapunan, saputin, tama o mali. O man, go, go, go naman! Yung swimsuit ko po na iniram niya hanggang ngayon po, hindi niya po binabalik. Inaabot mo pa dito, bakla ka. Hinahiram ko na nga siya, hindi pa siya nagsasabi sa akin na totoo. Ikaw, feeling victim ka. No, I'm not Kala mo feeling naman victim. talaga. Ay, bakla, wala kang gamit. Huwag kang ikaw, walang